Good evening, brothers and sisters. Nanata karon sa tong first talk sa tong Christian Life program. Ang atong topic karon mga igsoon mao ang God's love, ang gugma sa Dios. Apan sa dili pa ta mo padayon mga igsoon, please allow me to share the story of my pag-umangkon. Doon ako'y pag-umangkon nga akong gikuha sa ilaha, akong gidala sa amua, kay akong gipa-eskwela, kay naglisod man ang parents pagpa-eskwela. Pinangga kay nako akong pag-umangkon. Dungan mig pamahaw, kay dungan sa mig lakaw, padung ko sa trabahoan, niya ako nagtuo nga siya padung sa eskwelahan. Pero wala di ay magbulakbol. So lakto ng pagkasulti, wala makalaw sa eskwela, hagbong, unya naminyo, nagkalisod-lisod, nag-adik-adik, gibasol ang Ginoo. So one time nag-istorya mi, hay kaayo, siga kaig mata, kagot kaig ngipon, sige hingos-hingos, sharp kayo may igsoon, paminawa ang pangutana. Ingon siya nako, tiyo, kung tinuod pa ng Ginoo nga Ginoo na siya sa gugma. May gugma di siya magtanaw nako nga naadik. Kung tinuod pa nga ang Ginoo gugma. May gugma di siya nagtanaw sa kung pamilya ron nga nagkaguliyang, nagkalisod-lisod. Lisura to bagon mga igsoon. Ambot lagaw kamoy gipangutana. Saon ka na to pagtubag no? Ang iyang punto mga igsoon, which is very valid, tanawon na to, may punto logical kayo. If God is a powerful God and He is a loving God, may gugma na siyang magtanaw sa mga tao ron nagkalisod-lisod. May gugma na siyang magtanaw sa mga tao ron nga nag-uul, labi na ron sa panahon ng pandemic. No? Grabe kayang punto mga igsoon. Tanaw na itong kalibutan ron, sa manitabo, na ang kagutom, na ang gubat, na ang huway trabaho, labi na ron nga pandemic. Grabe pag ilukapa sa ato ang ekonomiya. So usay makapangutan na tao, asa Ginoo no? O naa Ginoo, tinuod ba nga nahigugma siya? Tabangan ko na tugtubag mga igsoon sa atong pagpadayon sa atong talk ron gabi una mga igsoon. Atong talk ron is God's love. Gugma sa Dios. Ang Dios mga igsoon, gugma. Nakadungog ta, nakibaw ta, nasa Biblia, God is love. Pero nakasabot ba ta unsa kadako ang gugma sa Dios nato mga igsoon? Para sa kung pagumangkon wa siya kasabot, pangutana siya. Naglisod gani kog tubag. Pero ato na padayon ron taud-taud mga igsoon. Dapat isumpay ang akong istorya pas kung pagumangkon. So karon makapangutana ta nakasabot ba ta unsa kadako ang gugma sa Dios natong mga tawo mga igsoon? Ato nang tubagon unya, no? God is love. Atong hinumduman nga igsoon nga God is love and He is compelled to create so that He can share His love. So nag-create siya para iyang ma-share ang iyang gugma, kay gugma man siya. So asama niya i-share kay nag-ingon nga kuan ko no, ang love ko no is not love if it is not shared. Nya unsaon man niya pag gugma man siya, unsaon man niya pag share kun wa siya ka-sharean, mo nang nag-create siya. So ato diyang himay-himayon ni ang God's love mga igsoon. Ani tulo ka aspito o tulo ka bahin. Una, God's love creates. So naa sa His story of creation sa Genesis chapter 1 verses 1 to 31, gibuhat sa Dios ang kalibutan, no? For 5 days God created the heavens and the earth, the water and the land, the animals and the plants. Unya matag human niya buhat aning iyang gibuhat kaning mga kalibutan, mga yuta kana tanang na-mention diha mga igsoon, pag human niya buhat ana, yang gitan-aw ang iyang binuhat, iyang creation, nya kaingon siya nga how good it was pagkanindot sa akong binuhat, no? Unya sa kaunom nga adlaw mga igsoon, on the sixth day, gibuhat na sad sa Dios ang tao, lalaki o babae, in His divine image and likeness. So parehas ang naong ha, parehas ang naong, parehas ang imahin, pati ang Ginoo, nag-ingon pa lang Ginoo nga, tao ra man ni siya, di man siya Ginoo, di man siya pareha nako, di lang ako parehason sa akong naong ang iyang ilong, ako lang balihon, ang bangag, adres babaw sa agtang, gamay tinga kabuhabo mga igsoon, pati atsi tinga dayon no? Pero tanawa, gibuhat ta sa Dios, parehas ang imahe in His image and likeness. So kana is a demonstration of how great God's love to us, brothers and sisters. Nga gi-create ta, sumala siyang image sa nagbuhat na to. So dako kay na siyang pagmatuod nga nahigugma ang Dios nato mga igsoon. No? Grabe ang gugma sa Dios. Pero tanawa,
unsay gibuhat sa tao. Naapagila ang special nga gift si God nato. Unsa may special nga gift gihatag ang Ginoo nato? Kani atong free will, kana kagawasan sa pagpili, no? Gawasan nato sa pagpili, free will. Pero tanawa tungod sa ato ang gasa sa free will, atong gi-reject ang Ginoo, gi-reject sa tao ang iyang creator. Pinagi sa unsa? Pinaagi sa pagsupak, pinaagi sa pagpakasala. No? Unsa may unang sala nga igsuon sa atong ginikanan, di ba? Kinumdumta si Adan o si Iba. Unsa may unang sala ni Adan o ni Iba? Ang una katubang pagkaon sa mansanas. Kuan ra to, bunga ra to sa iyang unang sala. Unsa may unang sala? Ang pagsupak, disobedience sa gimando sa Dios nga ayon ni hilabti, no? Pero gisupak sa atong unang mga ginikanan. So ang first nga sin mga igsuon ang disobedience, no? Pero tan-awa mga igsuon, bisa unsa pa ka dako sa sala, nagpatigbabaw gihapon ang gugma sa Dios sa tao. Ngano man, no? Si Adan o si Iba, dako tong sa gibuhat nila, gisupak nila, ni disobey sila sa sugo sa Dios, pero unsa may gibuhat sa Dios? Pinagi si iyang gugma nga nagpatigbabaw, iyang gisininaan. So iyang gitagaan, iyang gisininaan si Adan ug si Iba. Na sa Genesis 3 verse 21 nagingon, ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Iba ug mga sapot nga panit sa mga mananap o gibistihan niya sila. So bisan pag nagpakasala si Adan ug si Iba, pero ang gugma sa Dios nagpatigbabaw, iyang gisininaan si Adan ug si Iba. No? Sa lain pang makita nato nga expression sa gugma sa Dios sa panahon ni Cain ug ni Abel, di ba? Si Cain ug si Abel magsuon naa sa Biblia. Gipatay ni Cain ang iyang igsuon nga si Abel. Gipatay niya. Unya, bisan pa man sa pagpatay kadako sa ni Cain, yang gipatay ang igsuon nga si Abel, pero nagpatigbabaw gyapon ang gugma sa Dios. Pinagi sa unsa? Giyang gimarkahan ang gibuhatan niya patik ang agtang ni Cain aron dili siya patyon sa makakita niya kay panahon nga atong panahon ni Cain, no? Patigbabaw gyapon ang gugma sa Dios at lain pang mabasa nato sa Biblia nga nagpakita sa gugma sa Dios nato. Di ba sa panahon ni Noah, grabe ang kasuko sa Dios sa pagpakasala sa tao. Pero na-joke mga igsoon dahil joke ra niya ato insirtag joke para di ta kay seryoso. Pila kuno kaparisan nga mananap ang nisuod sa arka ni Moses? Pila kaparisan ang nga mananap ang nisulod sa arka ni Moses? Ang answer, wala. Kay dili man to arka ni Moses, arka man to ni Noah. Si Moses ang ngayon ako, mga igsoon, no? Joke na mga igsoon, pero dili kay ta sa tantong seryoso ba? No? God instructed Noah to build an ark to save the righteous from death. Nasa Genesis chapter 9 verses 1 to 28. Sa kadako sa kasuko sa Dios sa tao tungod sa pagpakasala, nga iyang gipabahaan, iyang gipalunupan, pero tungod sa iyang gugma, iyang gisugo si Noah pagbuhat og arka haron kadtong mga righteous spare malikay sa kamatayon naa sa Genesis 9 verses 1 to 28. Lain pang mabasa nato sa Biblia mga igsuon nga nagdemonstrate sa gugma sa Dios bisan pa sa pagpakasala sa tao. Sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, God ni promise ngadto ni Abraham nga iyang higugmaon si Abraham ug ang iyang mga kaliwat, iyang mga descendants. Nya the same na siya nga promise nga gihimo sa Dios ngadto ni Isaac ug ni Moses akong tukayo ug kang King David mga igsuon. Nga iyang saaran nga iyang higugmaon hangtod sa iyang mga kaliwatan. Ug mao gyapon na siya nga gugma mga igsuon. God's love for us today remains that same compassionate and forgiving love of the God who created us. Ang gugma sa Dios sa una pang panahon hangtod karon mao gyapon gugma sa Dios. Kabisan pag nagsigit ang pagkasala, padayon siya nagpaabot nato mga igsuon. Sige siya paabot ato kano sa among taon ta mobalik, kano sa among taon ta mohunong aning atong pagpakasala, nagpaabot ang Ginoo nato mga igsuon. Even when we abandon him, he patiently waits for us to come back to him, brothers and sisters. Ikaduha nga aspeto sa God's love, no? Ganiha ang una unsa to atong hisgutan, unsa to atong balikan, unsa to? God's love creates. Ang ikaduha nga bahin o aspeto sa gugma sa Dios, God's love forgives. Ang gugma sa Dios o pasayloon.
Pero unsa may plano, naabay plano ang pangutana mismo, naabay plano ang nindot ang Ginoo para nato. Mura tan-aw ta matingin maka-question tag naabay nindot nga plano ang Ginoo para nato. Nga atong nakita ron, ora pulos man ni problema, pulos man ni kasakit, daghan makay nagdaghan man ang kasakit nga atong nakita. So mo ba ni plano sa Ginoo nga sakiton ta? Mo ba ni plano sa Ginoo nga magkalisod-lisod ta? Atong basahon ang Ephesians chapter 1 verses 9 to 10 mga igsoon. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. So ang plano di sa Dios mga igsoon, ang plano di niya nato nga iyang tumanon inigabot na sa hustong panahon mao ang paghiusa natong tanang mga binuhat diha sa langit o sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. So plano. Pero tanaw na to makapangutan ta, mao ba na plano? Ton akong pagumangkon kuan siya, anyang punto nga tinuod pang Ginoo no nga nindot siya plano para nako. Pangutana siya ako pangungkon gato nag-adik-adik ba? Mo din yang plano para nako nga mahimo kong adik. Siya mo kini plano. Mo din yang plano sa akong pamilya nga nagkalisod-lisod, nagkawatak-watak. Kaya akong pagumangkon wa naman uli sila ha. Na-adik naman siya. Dito pila ka tuig nga wa na siya mauli sila ha. Iyang giabandonar iyang pamilya, iyang mga anak nga upat ka buok. Wa niya uli pila ka tuig. Tuar na siya na sige adik-adik sa laing dapit. Sigun sa nakog tambag. Di na maminaw kay sige kagot ang hipon ko. Di na lang ko. Sabi ko surrender na lang kog tambag kay di man gyud naamig siya iya sukwahi. Ako sa inan di na lang ta padayon do ko yung istorya kay useless mo kaayo alkansi mo kanimo. Kadlaw na ako katugon kay ko ikaw nagsiga pa mang mata nimo sige pa magkagingos-hingos diha. Alkansi mo kanimo. Di na lang ta magpadayog istorya kay musukwahi man gyud siya. Pero wa jud ko mohonong mga igsoon, bisag nilaylo ko sa akong sigig tambag niya kay murag di man maminaw. Pero wa jud ko mohonong og pagampo. Kada adlaw ako siyang giampo nga malamdagan. Labi lisura biya na pag convert o na drug dependent na kalisod na namin isod kayo kung tao nga drug dependent na lisod kayo pag sakwahi pag bakwi. Pero ato nang ilahos unya mga igsoon ha. Ato nang ilahos ang istorya. No? Ato ang hinumdum balikan nato ang gugma sa Dios. God's love forgives. So ato ang hinumduman katong parable of the prodigal son. Katong duha ka anak, di ba? Ang title ko noon taan ni nga haom dili unta the prodigal son, kundi the prodigal father. Kanang prodigal murag gani kung sa Binisaya pa na siya murag grabe ba, sobra. No? It's either sobra ka waldas, sobra ka maldito, or sobra ka buutan, o sobra ka mahigugmaon. So, kaning sa Luke 15 verse 11 to 31, brothers and sisters, katong istorya sa duha ka magsuon, ang manghod ug ang maguwang, nga ang manghod nagsig apura, yang giingnan iyang papa, bahinan na gud ang imong katagiyunan gud, kay aron makatilaw mi ana. Sa unang panahon mga igsuon, bahinon lang ang katagiyunan sa mga ginikanan, kung patay na ang ginikanan, labi na ang amahan. So, sa ingon sa anak sa pagdiman sa manghod nga ipabahin niya ang katiguyunan siyang amahan, sama ra si iyang giisip nga patay ang iyang amahan mga igsuon. Pero tungod sa gugma sa amahan, tanawa ra, tungod sa gugma sa amahan, iyang gitumanan ang demand sa iyang anak, ang manghod, iyang gibahin ang iyang katiguyunan. Unya sa gibuhat sa manghod, iyang nilangyaw siya, gidana iyang bahin, unya didto iyang giusik-usikan, iyang giwaldas-waldas, kahilayan diri, kahilayan didto, hangtod nga napurdoy, nahurot ang iyang bahin na purdoy, nagpaulipon na lang siya. Usa ka balay nga nagpaulipon na lang siya. Unya dito samtang himo siyang ulipon, mukaon na lang siya mumho, mukaon na lang siya mga tagak, no? Mga sobra. Nga samtang nagkaon siya mga tagak, mga sobra sa pagkaon, na malandong ang anak siya. Ako gutom kay ko diri kaon ko sobra, pero sa balay ros ko nga amahan, perti baron daghan nagpagkaon. May pag mapauli ko. So, nagplano ang manghod nga mapauli og mga pasaylo siyang amahan. Unya, nagbatay-balay siyang istorya. Siya, inig-uli na ko, akong ingnon si Papa. Pa, nakasala ko sa Dios o kanimo. Gindot kayo. Plano ang anak ko, ang manghod, saon niya pag
kuha ang kasing-kasing siyang amahan. Siya, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ko ang ngayang tawgon nga imong anak. Isipan na lang kung usa sa imong mga ulipon, sa imong mga sinwilduan. Moto nga pag pauli niya, layo pa gani siya mga igsuon. Layo pa gani siya, gisugat na siya siyang amahan. Wa pa gani siya kabot sa balay, dito pa siya sa layo, gisugat na siya siyang amahan. Unya, pag abot nila, ingon ding anak katong manghod nga iya ding gisulti tong yang giplanong isulti. Ingon na siya, "Pa, nakasala ko kanimo. Kasala ko sa Dios og kanimo. Ayaw na ko himo." Wa pa gani siya katiwas og sulti. Niingon ng amahan sa usas mga katabang. O sige, hininai siya, taori siya og robe, no? Taori siya og sinina, no? Sulubi siya og sinina. Unya, sulubi siya og singsing og sinilasi, sandal, no? Kay kanang kuan, no? Nagdetermine man na siya ato nang tan-awon unya unsa may kahulugan anang robe, unsay kahulugan sa singsing og sa sinilas mga igsuon. Unya, pag abot sa unahan, o pag abot sa ilahan, ingon pa gyud ang amahan nga mag-ihaw ta, ihawa ang pinatambok, ha? Linaming o pinatambok nga baka ug nagkumbira sila. Pag uli sa maguwang gikan sa uma, mo yang nakita nga aligre kay ilang balay. Nya gipangutanan niya ang usas mga katabang, ngano aligre man kay na diha balay? Ingon ang katabang, ang imong manghod ni pauli niya puting lipayas imong papa mo na nagkumbira. Suko kayong maguwang. Iya din gisudyaan ang iyang papa, iyang ginan iyang papa. Pa, kagrabe gud nimo. Ako nga wa gyud mo biya nimo, anian nimo ni unong nimo, nitabang nimo. Wa gani ko nimo ihawi bisag kaskaroon na lang kanding. Pero kanang imong anak, unsay usultis maguwang, kanang imong anak, wa gani siya mingon nga kanang akong manghod. Murag iyang gipakalaing tao. Kanang imong anak, nag-usik-usik sa imong bahandi. Unya karon nga napobre na imong niuli imong giihawan imong gikumbirahan. Unsa may ingon sa amahan mga igsoon. Iyang gakos ang iyang anak katong maguwang, iyang giingnan. Dong, ikaw uban kanako kanunay. Ug unsay naa nako, ana usab kanimo. Pero kanang imong manghod patay na ug karon nabuhi. Meaning nilayas ug karon nibalik. So ngayon lamang nga maghudya ka ta og maglipay ta. So atong tanawon ang istorya mga igsoon, dunay tulo ka karakter sa maong parabol. Ang una, the forgiving father, ang mapasayloon nga amahan. Ang ikaduha, the youngest son nga nilayas og nibalik. Ug ang ikatulo, the eldest son nga nagstay og apan self-righteous. Wala man tuod, nagpabilin man tuod pero self-righteous, no? So, atong makita nga love forgives equally. Sa istorya nga ang gugma nagpasaylo equally. Love. Ang central nga mensahe sa maong istorya, ang gugma way kinutuban or grabe naghingapin nga gugma sa amahan. Love is, no? Generous love, not only for his younger son, but also to the eldest, brothers and sisters. So the magnitude of Father's love atong makita unsa ka dako ang gugma sa amahan. Tanawa, he missed his son so much. Gimingaw siya siyang anak. Grabe kaayo nga naghandom siya. Kung atong tanawon ngano man nga layo pa gani kay iyang anak iyan namang nakita. Meaning naghandom siya kanunay. Naglaom siya nga mobalik pag ganing anak kay bisan pag tuwa pas layo nakita naman niya. So meaning pirmi di siyang nagtanaw, pirmi siyang naglantaw nga someday mubalik ang iyang anak. So while he was a long way off, his father caught sight of him. Layo pa gani siya, nakita na siya siyang amahan, mga igsoon. Nya, he does not want his son to come near, he runs to meet. Wa siya kagwanta, wa niya gipaabot nga maabot kundi iyang gisugat, nya iyang gigakus o gihagkan, no matter how dirty he must have been. Tingali, baho na tingay kay ito, kay katabang na gutong bata. Tuhan, ano? So, he will not allow his son to be like a servant, treated like a servant. No, not a servant, but a beloved son. So, wala niya giisip nga servant, kundi iyag yung anak. Wala niya gipatiwas og istorya. No? Iyang sininaan. Ang robe mga igsoon, nag-regard sa
sa tao sa esteem, the highest esteem sa usa ka tawo mga igsoon. Muna akong giingon niha mga meaning aning robe o kaning singsing. Nya gisingsingan siya tungod kay ang singsing in his finger nag-symbolize og authority as a son. Unya gitauran siya og sandal sa iyang tiil aron pag nag-symbolize nga dili siya ulipon kundi anak gayod mga igsoon. No? Muna siya unsa kadako ang gugma sa amahan ngadto siyang anak. A father who loves his elder son as much as his younger son comes out to meet and console him who refuses to accept his brother. So katong maguwang, no? So di siya ni-refuse siya pag-accept siyang manghod nga ni pauli. Pero ang amahan iyang gi-console, iyang giamaman ang maguwang. O siyang giingon, dong, everything that I have is yours. Ang tanan nga anak ko imuha. What an assurance mga igsoon. Grabe ka assuring. Sa na anak ko dong imuha man nga mag-uul man in taon ka. Ato makita mga igsoon nga ang gugma sa amahan ato ma-relate sa gugma sa Dios, no? Gugma sa Dios. God's passionate love to us. To those who have lived and returned sama sa manghod, ang gugma sa Dios nato alang sa tanan. Katus sa nibiya sa Dios nagpakasala apan nibalik naghinulsol iya gyapon dawaton mga igsoon. Grabe ang gugma sa Dios nato nga siya bisan pag unsa kadagtong pula sa atong sala kun maghinulsol ta iyat ang dawaton yun anak kadako ang gugma sa Dios nato mga igsoon. To those who will stand and obey, God will run out to meet us whenever we decide to come back to Him. To comfort, assure when we feel rejected, taken for granted, or hurt mga igsoon. Yun anak compassionate ang gugma sa Dios nga rin nato mga igsoon. So diha sa ikaduha, no? Again atong balikon ang tulo kabahin sa God's love. Una is God's love creates itong sa story of creation o katong ang ikaduha God's love forgives ato na batian ang grabe ka mapasayloon sa Ginoo ug ang ikatulo aniya sa John 3 chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ikatulo nga aspeto or bahin sa gugma sa Dios nga rin nato mao ang God's love redeems. Kay kita na separate ang tao na separate sa Dios tungod sa atong mga sala, pero ang nakapabalik nato ang nahimong taytayan sa pagbalik nato sa atong relationship to God nga nahimulag tungod sa atong sala ang naghimong bridge niya na mga igsoon mao si Jesus. Sa 1 John chapter 4 verse 9 atong mabasa gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. So God's love was revealed to us through Jesus, brothers and sisters. Sa Romans 5 verse 8 giingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay sa Kristo alang kanato. God's love is a love that redeems. So iyatang gilukat, iyatang giluwas sa pagpakasala pinaagi siyang pagpakamatay dito sa cross mga igsoon. So si Mother Teresa of Calcutta nag-ingon, let's believe in God's love and let's be faithful to Him. If you look at the cross, kung tanawon ko na itong cross mga igsoon, makita nato ang ulo sa ni Kristo, ang ulo sa Dios nga giluward to kiss you, to kiss us. Ato mga igsoon. Unya ato makita ang iyang mga kamot nga nagdupa, nag-symbolize, nagpasabot nga andam siyang bugakos kanato mga igsoon. Ug ato makita ang samad sa iyang kasing-kasing nga abli aron nag-symbolize kana mga igsoon nga abli ang iyang kasing-kasing pag-welcome kanato ug kanus aman ta mo balik niya, kanus aman ta mo biya sa atong pagpakasala ug mo balik ngadto kaniya. He loves us in spite of how poor and how sinful we are, brothers and sisters. His love is true and we should believe in His love, brothers and sisters. God sent Jesus Christ, His begotten only Son, to suffer and die that we have life eternal. So God has done His part, brothers and sisters. Si Jesus, ang Ginoo, naghimo na siyang parte. Iyan natang gipakamatyan haron maluwas ta, haron mabalik ta sa bakan sa iyang amahan mga igsoon.
All things works well for those who love and serve the Lord, brothers and sisters. So to end my sharing, my talk, akong tiwason ang istorya nako sa kong pagumangkon. Ako pagumangkon, ingong pagpangutanan niya. Tiyo, kung tinod pa ang Diyos may gugmaon, may gugma rin siya magtanaw na karon nga naadik, may gugma rin siya magtanaw sa kong pamilya nga nagkaguliyang nagkalisod-lisod. Grabe ang wisdom sa Holy Spirit. Ang akong tubag niya mga igsuon, ako siyang ingnan. Dong, dili ba nahigugma man ko nimo? Kamatuoran nga nahigugma ko nimo dong, gikuha ti kas inyo. Kay dili makapa-eskwela nimo imong ginikanan tungod sa kalisod. Gidati ka sa balayo gipa-eskwela tungod kay nahigugma ko nimo. Nindot ang akong plano nimo para sa ugma. Gusto ko nga ugma damlag mahayahay among kinabuhi. Gipa-eskwela ti ka. Pero, dili man pwede dong nga ako'y musulod sa imong classroom para mo'y maminaw sa imong maestro o maestra. Di man pwede dong nga ako'y musulod sa imong classroom para mo'y mo-answer sa imong exam. Pero, mangutana ko, nahigugma ba ko nimo? Dili natin nga na ikapangutana kay nakita na sa akong pagsuportar nimo. Pero, naa kay buhaton. Sa imong pangutana nako ganiha dong, kung mo'bay plano sa Ginoo, diha nimo, nga mamahimo kang adik. Sa imong pangutanan nako ganiha nga mo bay plano sa Ginoo diha sa imong pamilya nga magkaguliyang sila o magkaguliyang mo. Tingay kamo dinha nga nagparticipate o naminaw ni inyong maong to. Tingali kung pangutan-on ta nituo ba ta nga God is the greatest architect? Tingali ang atong answer is yes. Kung pangutan-on ta nituo ba ta nga siya ba ang nagplano sa atong pamilya, sa atong kinabuhi? Tingali mo tubag tag yes. Pero sa deep inside, labi nagmaigo tag problema, mak-questionably ka ng atong pagtuo, makapangutana ta o tinuod bagyod na. Kaya nga man nagkalisod-lisod man ta, nga nagkasakit man tag maayo, grabe. Nga nagkaguliyang man ta. Usay malimot ta, brothers and sisters, akong gingon sa kong pagmangkon. Dong, God is the architect of our lives and our families, but we are the carpenters. Kitay mo panday, anak, mga igsoon. Parehara magpaplano tag balay, mag-hire ta og architect, top-notch sir, nga architect. Nindot kayong plano, ang design, ang mga dapat, pero atong ipapanday og panday nga wa gani hibaw sa katasan ng 1 cm. Kung magkaguliyan, magkamuritsing ang balay, kinsa man ang sa ba na sa architect o sa panday? Of course, sa panday, dili sa architect. Musa na itong kinabuhi, may igsuon, musa na ang atong pamilya. Ang Ginoo mo'y nagplano, ug nindot ang iyang plano, kay siya ang pinakamaayong mo plano, pero kitay mo panday, anak. Mga igsoon. So kung nagkamuritsing atong kinabuhi karon, ang atong pamilya karon, di na sa Ginoo nga nagplano, kun dili saan nato nga wa mo ayo og panday sa atong kinabuhi o sa atong pamilya. Again, pangutana ta. May gugmaon mo ka ang Ginoo. Nganon ani man ra nang nahitabo sa kalibutan. Last nga analogy. Daghan ko makakita labi na ay mga kumbira, na ay mga salo-salo sa opisina. Kita gyud ko kasagaran kanang labi na kanang mga lami kayong dessert, kanang cake or litsiplan o sa man siyang lami kayo nga dessert, kasagaran ko makita mga igsoon, mga kanang mga inahan. Nga lami unta kay ihamong tong dessert. Pero nagkuno na siya ang anak nga nagpaabot siya ang iyang kamanghuran nagpaabot sa balay. Kayon siya ganahan makais inday ani. Why mga igsoon, poston sa inahan ang litsiplan or cake, bahala na rin magtanaw. Tundon niya iyang uwaw tungod kay nagpatigbabaw iyang gugma siyang anak. Kaya gusto niyang malipay, iyang abot siyang pasalubong. At ang i-fast forward, mga igsoon ng istorya, nag-abot na si Inday o si Mama. Si Inday, excited kay mo dawat. O si Mama, excited kay mo tunol sa dessert. Pero sa diya, nga, itunol na ni Mama ang cake sa kamot ni Inday, mo may iyang nakita, nga hugaw kaayo ang kamot ni Inday, kagikan man nagduwa sa lapok. Si Mama nga nahigugma ni Inday, iya bang iditsog tunol ang cake sa kamot ni Inday? No. Ang sa ibuhaton mga igsoon, iya unang pahinawon, iya unang pahugason. Most of the mga igsoon, God loves us. And He is offering innumerable blessings. Pero usahay, kung di magani kanunay, pabilin na siyang nagtunol, samtang hugaw pa ang atong sudanan tungod sa atong mga sala mga igsoon. Kinsa may mo bridge nato anak mga igsoon, kinsa may itong dangpan para makalikay ta sa pagpakasala, balik ta sa Dios mga igsoon. O balik ta, wala tay power kung kita-kita lang,
budangop ta ni Kristo mga igsoon. Magpatabang ta ni Kristo, Lord, tabangi ko. Tabangi ko. Make me holy. I want to be holy. Himo ako, tabangi ko, Lord. Kay kung ako lang, di na ko kaya. Nanginahanglan ko sa imong tabang, Lord. Haron mahimo kong angayan sa akong sigig pangayo nimo. O bahin sa akong pagumangkon, di ba? Wala naman to si mo pauli for how many years? Ubay-ubay nga panahon. Yang mag-abandono na iyang pamilya. Wa ko muhuno o pag-ampo mga igsoon. Wa ko muhuno o pag-ampo para sa kong pagumangkon. Until one day, nag-text siya nako, Tiyo, hapit ako sa SMC side kay mo pauli ko sa amoa. Abi na kong di tinudon ang iyang text. Pag-agin ako sa SMC side, dito nagpaabot akong pagmangkon. Gidaan ako sa ilaha. O dito sa ilaha, at laktod ng pagkasulti, nag-self-rehab siya, nakatukod og balay, dili man hinuon nga financially haruhay, pero malipayon og malinawon ng iyang pagpuyo uban siyang pamilya tungod sa panabang sa Ginoo. Pakpakan natong Ginoo. May God be praised. Salamat sa iyong pagpaminaw.